Yan mga kaliti, magandang araw naman sa inyong lahat. May topic na naman tayo ngayon. Yung topic natin ay magkano nga ba yung puhunan ko nung nag-umpisa ako dito sa pag-aalaga ng manok. So, nung nag-umpisa ako noong 2019 yon, nagtatrabaho pa lang ako. And kapag nagkasahod ako, bibili-bili lang ako ng manok. Yan. Mga native pa lang yung binili ko dati kasi may target ako dati na karinderya. Tsaka may sinusupply na ako dati, no? At tina-target pa lang na supplyan. Hanggang sa nasupplyan ko siya, yan, nag-buy and sell ako ng manok. Yan, tapos pinili ko lang yung mga gwapong manok at yun yung pinarami ko. Native chickens lang yung that time. Pero yung mga pinuhunan ko talaga, kakaunti lang. Kasi nga, nag-umpisa lang ako sa, kapag meron ako 2,000 pesos, yun, bili-bili lang ako paunti-unti. Tapos sa ibang manukan na naman, bibili na naman ako kapag meron ako mga 2,000 or 1,000 pesos. Dati yung mga 1,000 pesos na yan, makakaroon ka na ng dalawang manok, no? Or isang manok kapag malaki. Halimbawa, mga 700 pesos, 800 pesos. Siguro sa ngayon, yung 1,000 mo, makakaroon ka ng isang manok, pero malaki na. Yan. So, ganyan po yung pinuhunan ko lang dati hanggang sa umabot ng 21 yung breeders ko. At yun, pinarami ko na. Yan. Pero sa native chicken yun, masasabi ko lang, no, mas sa ngayon kasi sa lugar namin, mas malaki ang kita sa ganitong klaseng manok, mga heritage chickens, mga Rhode Island, Black Austolorp, yan. Kung ikukumpara mo sa mga native. Pero depende sa lugar. Sabi ko nga, no, nakadepende sa lugar ang bentahan. So, dito sa lugar namin, mas maraming bumibili nitong heritage, yan, kumpara sa native chicken. Yan, may mga nagsasabi na sa lugar nila malakas na yung native chicken, no? Totoo kapag nasa karinderya ka. Pero ang tanong, no, kikita ka ba sa purong native chicken lang, no? Kasi nga barat din yung mga buyer dito. Okay lang kung yung mga buyer ninyo ay hindi po tumatawad sa inyong presyo. Pero pag barat yung mga buyer ninyo, bibili na ng 180 per kilo, talagang lugi ka. Tapos yung mga, halimbawa, darag yung ininegosyo mo, yan, tapos binarat ka lang, yun yung problema. Malulugi ka, no? Kasi nga matagal lumaki ang native chicken. Unlike sa kapag in-upgrade mo na, yun, parang may parang may lakas ka ng loob, no, na magbenta sa kanila. Dahil nga sila po ay mabilis lumaki itong upgraded native chicken. Yung sinasabi kong upgraded native chicken, itong mga ganitong klaseng manok ay sila ay ibibreed mo, no, sa mga native chicken. Yan. So native chicken like darag, yan pwede. Yan. At saka itong mga ganitong klaseng manok. Ito lang kapag binreed natin yung pula, dominante yung pula, no? So kapag dominante yung pula, almost Rhode Island Red din yung kanyang kalalabasan, no? Pero yung height niya tsaka timbang, ano siya, parang hinati yung in between ng darag tsaka nitong mga Rhode Island Red. So ganun po yun. Mas maganda kapag tayo po ay gumawa ng upgraded native chicken, mas maganda, no, na yung mga Bisayang manok, medyo malalaking mga native chicken, ipares mo muna sa Rhode Island, sa darag, bago mo ipares sa Rhode Island para mas mabilis yung paglaki. Or darag native chicken, tsaka sa mga giants nating mga manok. Yan, yung mga giants or mga Jersey Giant or Black Austolorp, pwede din, no? Ganun po yung pagmamanok. Yan. So ako, subukan ko na talaga yung meat production, no? Kasi nga, syempre may mortality pa. So, dapat talaga dun sa mga buyer na hindi barat at hindi inuutang yung inyong manok. Yan. Yung iba kasi, no? Sa totoo lang, inuutang pa. Yung, di ba, magbebenta ka sa kanila kasi nga ikaw yung may kailangan. Alam nila na ikaw yung may kailangan. Yung mangyayari dyan ay, syempre, babaratin ka. Tapos, yung pinaka-pangit pa sa lahat, yung uutangin sa'yo, no? Yung pera mo. Tapos sila pa magro-rolling ng pera mo. Yan yung pinakapangit. Ako dati, yung pinakamalaking supply ko na dati ay umaabot ng 100 kilos lang per week. Yan, 100 kilos per week, yun yung dapat kong supplyan. Kaso nga lang, inuutang ng sinusupplyan ko, yung pera, binabayaran ako ng mahigit isang buwan pa bago bayaran. So, dun naiipon yung pera, no, sa kanya.
siya yung nagro-rolling, pangit yun. Kaya ayaw natin ng ganun. Mas maganda cash to cash. Kasi nga yung feeds natin, hindi naman natin yung utang. Cash to cash naman yung feeds na pinapakain natin dito sa mga manok natin. Yan. So yun yung pinaka-importante. Sa puhunan naman, no, paunti-unti lang po, no. Pero nakadepende yan sa inyo kung may budget talaga, pwede. Yan, pwede kayong magsimula sa mga malalaki or sa mga sisiw. Yan. Kaso nga lang sa mga malalaki, dapat hanapin nyo yung breeder talaga na willing siya magbenta ng kanyang materyales. Yan. Kasi kapag hindi niya materyales yan, no, o baka mga ano niya lang, mga tawag nito, sobra-sobra na mga kal niya lang, nako po, wag na lang po kayong bibili. So dapat talaga materyales ng breeder yung bibilhin ninyo. Kasi nga kapag kaling na yung nabili ninyo, wala na, pangit na yung production nun. Mas mabuti pa, sa sisyo na lang kayo magsimula kapag ganun, no? Kung wala kayong mabili na breeder na nabibenta ng mga materialis niya, yan, or yung mga RTL na mas bata pa, yan, doon na lang kayo sa sisyo, kayo na lang mapalaki. At least sa sisyo, mapapalaki kayo, no, ng, alam niyo na paano magpalaki. Kapag nagkasisyo kayo sa susunod, alam niyo na mag-alaga ng sisyo. Yan. So, ang puhunan, no, ay dito sa ganitong klaseng manok, nakadepende lang sa budget. Kung ano lang yung kaya, yun lang po yung inyong gawing puhunan, no. So, kapag may pera, yun na yung time na pwede kayo mapagawa ng ganito, no. Yan, depende po yan sa budget. Yan, kapag may 10,000 ka, yun, napakagandang simula na yun. Ito na mga advice ko, kapag 10,000 pesos ka pababa yung inyong budget, sisiyo ka magsisimula. Kapag 10,000 ka to 20,000, yan, pwede ka magsimula sa pang materyales. Ganun po, no? Yun yung ma-advise ko sa inyo. Yan. So, both may advantages at saka disadvantages. Sa breeder, syempre, kapag breeder na, ay yung advantages, mangitlog na siya agad, no? Mababalik na agad yung pera. Yung problema, hindi mo alam kung galing talaga sa breeding pen niya yung materials na kinuha mo, no? Kung RTL man lang, kung alam mo kung pagpapalaki nun, mas maganda. Pero kung halimbawa man lang sa sisiyo, ayun, makakasigurado ka, mas makakatipid ka rin. Yan, disadvantage na sa sisiyo ay syempre may mga mortality pa at pero mas nakakatipid ka, and kapag napalaki mo yung mga sisiyo, mas marami yung aabutin ng 10,000 pesos mo. Yan. Sa breeder naman, maganda siyang simulan sa breeder. Yung problema lang sa breeder, ano ba may problema? No? Siyempre, kailangan mo ng incubator agad, kailangan mo ng brooder. So, dapat talaga, mas malaki yung puhunan mo. Yan, ganun yun, no? So, may mga ano siya, advantages siya, disadvantages, pero both CCO and breeders, maganda pong simulan. No? Sabi ko nga, may 10,000 pesos ka pababa, CCO, and kapag may 10,000 to 20,000 ka or 10,000 pataas, breeder ka magsisimula. So, yun lang po mga kadib. Maraming salamat. Sana may makatulong ang video nito sa inyo. So, mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and follow sa Facebook page natin. Pulong Malaki Chicken and PNC Game Farm. Maraming salamat po.